Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Zone. So mayroon tayong idadiagnose na Kia Rio. So Kia Rio to. So ang issue nito guys ay aircon. So maingay yung aircon or compressor. So check natin kung saan galing yung diferensya. So dito kakalugin lang ninyo tong damper. So ayan, itong damper ay kalug. Ayan, dalawa lang to guys ang cause nito, basag or napunit yung damper. Yan. So yan yung problema nito, maingay yung damper. So check natin ito kung basag or napunit yung damper. Ayan, no? Ayan, naririnig nyo yung ingay. So yan yung ingay ng damper. Ayan. So check natin yan, bubunutin natin itong compressor, titingnan natin kung anong magagawa natin dito. So una, siyempre ay didrin nyo muna yung preyon. Ito, didrin nyo yung preyon. Tapos check nyo rin kung may mga ginawa na sa ibang shop. Yan. So ito, nung tinanggal natin yung takip ay may singaw siya. Ito yung valve, ayan, nagbabasa. Yan, sa high side to may singaw, tapos sa low side may singaw din yung valve. Yan, low side singaw din yung valve. So dito medyo mababa ng konti yung preyon, dahil dito dapat nasa 100 yan, ito rin nasa 100 dapat. So nandyan lang siya sa about mga 95. So unang proseso natin gagawin ay i-drain natin yung preyon. Pangalawa, itong belt tatanggalin natin. So dito tayo mag-adjust sa alternator para matanggal yung belt. Tapos pangatlo, yung pipe doon tatanggalin natin. So susubukan natin na sa baba natin ilalabas, tapos tatanggalin natin yung cover doon sa baba. So ganun lang ang proseso ng pagtanggal nitong compressor. So yun lang guys, sundan nyo lang yung video. So tatanggalin muna natin yung compressor. So bago natin tanggalin guys yung compressor, oo, at saka preyon, so kailangan may buti kayong malinis para ma-check ninyo yung system. Baka mamaya may black oil na. So mahirap pagka huli na ninyong nalagyan ng buti, dahil kailangan ng prove na video kung may black oil na sa system. So ito ginawa natin, pinasukan natin yung preyon dito sa buti, sasama yung langis yan at makikita natin kung black oil na siya. So kailangan walang cut yung video ninyo. So hindi tayo nag-cut. Yan, aantayin natin para hindi tayo ma-misdiagnose din, kasi ang kinukomplain ng customer ay maingay lang, pero titingnan na din natin yung oil. So importante ito guys, dahil marami na akong experience ito sa abroad. So kailangan ma-confirm kung black oil na ba yung system bago natin tanggalin yung compressor. So kailangan may video kayo na walang cut, kagaya nito.
Minsan kasi nag-iingay yung compressor, internal parts, error or failure. So ngayon, kadalasan yan, ang result is nagba-black oil dahil ang piston niya o swash plate ay maluwag na, so may friction na siya na mataas. So maraming debris na maipon yun hanggang sa mag black oil na. So kailangan walang cut. So ito walang cut. Pinasukan natin dito sa bote na malinis. Yan. So nakikita nyo naman, hangin lang ang lumalabas, wala ni freon ang sumasama. So ibig sabihin nito ay may hangin na nakapasok doon, galing yun doon sa valve na ating tinanggal, saka doon. So yan, kailangan walang cut. Walang cut tayo guys, hindi tayo nag-cut ng camera para reference kasi natin to. Ito yung reference natin para maipakita sa may-ari na walang cut tayo pag video, at yan yung nakita nating result. So yan, na-drain na guys, zero na yung low side, zero din yung high side. So dito tayo, lalabas na natin. So walang freon na sumama, hindi man lang umusok. So ito dry, kita ninyo, dry. Walang sumama. So proven to na wala nang freon, hangin na lang ang sa loob. So yun, ngayon tatanggalin natin din yung compressor. So ito guys, kuha lang kayo ng open, ganyan yan. Yan, para matanggal ninyo yung belt. Luwagan ninyo ito 12, ito sa taas 12 ang ano niyan, tapos dito luwagan din ninyo 12. Tapos pagka maluwag na, itaas nyo to. Yan, taas nyo. So pagka naitaas na ninyo yan, yan, tulak nyo lang to. Ito taas nyo, tulak nyo lang tong belt, yung alternator. Yan. So yan, maluwag na yung belt, pwede nang tanggalin. So tandaan nyo lang guys yung rotation ng belt para di kayo malito. So yung rotation ng belt lagi nyo tandaan para di kayo malito. Yan. Tapos pwede na ninyong iiwas to. Iwas nyo. Yan. Pag naiwas na ninyo, natandaan na ninyo yung belt kung saan yung rotation nya, pwede na ninyong tanggalin yung belt. Yan. Ito, pwede na ninyong tanggalin. So pwede nyo itabi lang dito. Tabi lang dito ninyo para di mawala, hindi naman yan malalaglag. Yan, tabi lang ninyo yan. Tapos dahil wala ng belt, isama na ninyo pag check din yung kagaya nito, alternator. Isama din ninyo pag check to, alternator, dahil natanggal ninyo yung belt. Sama ninyo yan kung mayroon ba siyang abnormalities. Tapos yung pump, water pump, yan, downward, upward, yan, check ninyo, downward, upward. So itong water pump nya ay mayroon ng kalug. Ito, water pump nya, upward mayroon, downward mayroon. So palitin na rin tong ano na to. Tapos yung idler bearing, ito check din ninyo to, itong idler. Yan. So maluwag na rin itong idler nya, idler bearing.
Yan o, sumasayaw na. So maluwag din. So ayan, luwag na yung idler bearing nya. Tapos yung crankshaft, siyempre check din ninyo pati bolt ng crankshaft, baka maya lumuwag na siya. So far mahigpit naman itong crankshaft pulley. So ang napansin lang natin is water pump, tapos crankshaft idler bearing, water pump at saka idler bearing may abnormal clearance na siya. So pwedeng palitan na yan siya, depende sa mayari. Makatakbo pa to ng mga 2 months bago bumigay ang bumigay yung idler at saka yung pump, dahil may alog na siya. So dito sa alternator, check natin to pag mahigpit. So ngayon tatanggalin na natin tong compressor. Yan, una dito tayo. Yan, yung mga bolt na yan na 14 sa pipe. So ito guys, nabunot na natin yung compressor nya. So nabunot na natin. So check natin dito sa butas, madumi. Tapos dito may konting dumi rin. Ngayon ito yung anuhin natin. Ito. Yan o. So damage yung damper nya. Yan, damage. Ngayon ang gagawin natin dito, dahil na damage, titingnan natin kung magawan natin to ng paraan. Kasi na damage yung damper nya. Yan. So gagawin natin ay papalitan natin to ng Rimachi. So tanggalin muna natin tong damper nya. Ito. Ayan o. Ayan o. Tanggalin natin yung damper nya. At lagyan natin ng panibago. So itong compressor na to ay modified na ang compressor na to. So ngayon gagawin natin, ayusin natin to. Ayan o. Yan. So dahil surplus to, nispatan lang nila to dito. Hindi nila nilagyan ng, dapat nilagyan man lang nila to ng Rimachi. Hindi nilagyan ng Rimachi. So babarinahin natin yan, ayusin natin, tapos check natin kung nagpa-function ba to ECB nya. Ayan, sundan nyo lang guys yung video.
So ito guys, basag yung damper niya. Yan. So ito yung mga dahilan kung bakit hindi lumalamig yung aircon ninyo at maingay yung compressor nyo. So yan oh. Yan, basag yung damper niya. Itong washer naman manipis na. So ito guys yung damper na sinasabi ko. So dapat yan, yung kanto na yan at saka ito magkarugtong yan sila. Magkadugtong yan. Dapat ito dugtong at saka yan dugtong para sumabay ito pag ikot. So, sabayan sila dahil ito siya nakadikit sa compressor shaft. Yan o. Kung nakikita nyo, may spline yan o. Spline na gear. Spline gear. Ayan. May spline gear. So dito may nagbabasa na yung shafting nya. Parang compressor oil itong lumabas dito. Yan. Compressor oil yung lumabas. So ito yung sinasabi ko. Pag naputol yan, tatlo na yan, hindi na iikot yung compressor ninyo. Kasi ito siya, yung spline na yan, gaya ng sinabi ko, naka-attach yan dyan, kain yan dyan sa may compressor shaft. Ngayon, kung putol na yan, ito, naiiwan to. Ito lang ang umiikot. Itong sa labas, umiikot yan. Kaya, maingay. Ang resulta, mag-iingay siya. Ayan o. Yan. Dapat nakasentro yan. Ganyan. Ngayon, naputol. Ayan o. Putol. So, ito siya, sa gitna, maiiwan. Ito lang iikot sa labas. Kasama nung pulley. Ito. Pulley. Kaso, naputol din dito. So, ang dahilan nito, ang una nito is ito yung naputol. Ito yung unang naputol. Yan. Yan ang unang naputol niya. Pangalawa, ito yung pinutol uli. Yan. So, yan. Kita nyo yan. So, tatanggalin natin to guys ha. Ito nga damper niya. Yan. Tanggalin natin. Ayan o. Dito pa yung isang kaputol. Yan o. Ito. Yan pa yung isang kaputol niya. So amoy langis. Ito. Langis. Lumabas na yung langis dyan. Compressor. Yan. Lumabas na yung langis niya. So ito, binili kasi ito nila surplus. Ngayon ginawan to ng paraan lang na may kabit. So yan, surplus kasi ito. So ang ano nito, ang kabit niya is so yan, ganyan siya. So ngayon papaalam natin to sa may-ari kung bibilhan na lang na yan ng assembly nito, dahil sira na rin yun, damper nya, at itong primary damper nya to, tsaka ito secondary damper, sira na rin. Modified lang kasi nila to, minodified. Yan. Tapos yung compressor oil
lumalabas na dyan. Ayan o, lumalabas na dyan yung compressor oil. So yan yung gagawin natin ito. Paalam muna natin kung bibili siya ng panibago or surplus uli. Kasi umabot na rin yata ito ng 1 taon sa kanya. Tapos surplus original to. Tapos ang gagawin natin, kung maaprobahan niya ng bago, mas okay. Pero kung hindi, ito papalitan to ng repair kit dahil lumalabas na yung langis. Tapos ito, bibili din siya. So yun lang yung tatlong option lang, bili ng bago or bili nitong clutch, pulley, pati yung damper at repair kit. So repair kit, damper assembly, yan yung option remedy. Pwede rin palit ng bago na lang. So yun guys, ganyan lang mag-check ng compressor na clutchless. Clutchless to guys, Kia Rio. Parehas din to sa mga Hyundai Accent, yan, hatchback, sedan, Rio, hatchback, sedan, yan. So yun, papaalam na lang natin to sa may-ari kung anong balak niya. So this is the Autoboy Zone. Sana'y nakakuha kayo guys ng konting kalaman sa mga may sasakyan dyan na maingay yung compressor, lalo na pag clutchless. Baka basag na yung primary damper nyo at yung secondary damper nyo. Tapos pagka yung nawawala naman yung lamig, baka mamaya isinuka na dito yung oil. Ayan o, sinuka na dyan, sira na yung seal na dyan. So yun lang guys, this is Autoboy Zone. Maraming salamat, good morning, God bless you all. So mayroon tayo ditong ni-repair na isa, dahil ito basag dati, basag din yung ganito nya, yung primary damper basag kagaya nito. So mayroon tayo dito ni-repair ito, yan, ni-repair natin yan. So nilagyan natin dito dahil sira na yung primary damper nya, kaya ginawa natin ng paraan ito. So ni-repair natin. Ayan o, parehas lang silang itsura. Tatlo tornilyuhan, tatlo rimatsi. Dito, tatlo tornilyuhan, tatlo rimatsi. Ito yung sinasabi ko na dapat sumasabay yung gitna, kasi clutchless nga to. Kaso nung dati naiiwan yan. Ayan, kaya ginawa natin ng paraan. So yan, naka-weld na yan siya, naka-weld. Parehas na parehas yan siya. Yan, pati dito parehas. So yan yung natin option. Ito yung second option. Dito, ayan o, may mga rimatsi dyan, tatlo. Dito, may rimatsi din. Ito kasi yung bumigay, rimatsi, bumigay siya. Tapos, nagsusuka na rin ng langis pala dyan. Yan. So, papipiliin na lang natin yung may-ari. Mayroon tayo ng karedy dito. Kung gusto niya to, ni-repair na natin yan, ginawa ng paraan. Yan, dapat to sumasabay. Yan, or bili siya ng bago. So yun,
Antayin na lang natin. So abangan nyo guys yung part 2 pagka pinagana na natin to kung anong maaprobahan niya. So tatanggalin natin to guys, ECB nya. Check natin kung gumagana rin, baka mamaya hindi na gumagana. So ayan, may black oil na. Ayan, may black oil na siya guys. Black oil na. So i-drain natin yan sa bote. I-drain natin. So kuha tayo ng bote. Ito. So ito, walang laman yan. Ito yung pinansahod natin kanina na wala tayong nakuhang langis ng compressor at preyon. So i-drain natin dyan. So ito iti-testing natin kung sira. Ito siya. I-drain natin. Okay. So kailangan makita to ng customer. So walang cut yung ano natin. Ayan. Ayan. So mayroon pang naiwan. Tayo natin. Hintayin natin na bumaba. Ayan. Bumaba pa yan. Okay. Hintayin natin na bumaba yung langis. So ayun, bumaba na. So i-drain natin ito dito. So walang cut yan guys ha. Walang cut. Ayan na. Black oil. So hindi rin talaga yan lalamig kung ganyan contaminated. So black oil na siya. So ito ititesting natin to kung gumagana, ECB.